Thank you, Lord. So, I pray that the Lord will guide me again to translate the words that has given to Padre. Yes, me too. I pray and praise the Lord. Thank you for each one of you. Salamat sa bawat isa sa inyo. Thank you for coming today. Salamat sa pagpunta nyo ngayon. And thank you that you are part of the Christian family. At salamat dahil kayo ay parte ng Kristiyanong pamilya. Big family which is all around the world. Napakalaking pamilya sa buong mundo. Part of the family in Netherlands in my church Parte na also. din ng pamilya mula dun sa simbahan, dun sa Netherlands. And I hope brothers will visit us one day. At sana isang araw ay bisitahin tayo ng kanyang kapatiran. They promised to do that, so we wait. Sila ay nangako, so maghintay tayo. Amen. Amen! And we also there maybe. Oh, syempre, That's our dream to send missionaries from this church. na tayo din ay mapunta doon. Kayo, dahil tayo ay magpapadala ng mga misyonaryo. So if God will bless us, maybe we will be sending in future missionaries. At kung tayo ay papalain ng Diyos, maaaring magpadala tayo ng mga misyonaryo. That's my dream, that we will send missionaries to Poland, At yun din ang pangarap ko na makapagpadala tayo ng misyonaryo sa to Poland, Netherlands, sa Netherlands, to Germany, sa Germany, and Belgium. at sa Belgium. Let's pray for that. Panalangin natin ito. With God, everything is possible. Sa Diyos, lahat ay posible. And as I am missionary, At ako ay bilang misyonaryo, and if I will be working in this church a long time, at ako ay magtatrabaho ng mahabang taon sa simbahang ito, I want that our church will be also missionary church. gusto ko din ang simbahang ito ay misyonaryong simbahan. Let's do that. Sama-sama tayong gawin natin ito. Amen. Amen. So today we continue with the month of the Holy Spirit. Ngayon, tayo ay ipagpapatuloy natin ang patungkol sa banal na Espiritu. And today I would like speak At ngayon ay gusto kong pag-usapan natin about one very important secret. ang isa sa pinaka-importanting kaloob. And I would like to reveal you this secret today. At gusto kong ipahayag sa inyo ang lihim na kaloob ngayon. But what I know, Pero ang alam ko, it will be not easy. ito ay hindi madali. It will be not easy to understand that. Hindi ito madali para unawain. Because even my wife said Dahil kahit ang aking asawa, that if I will deliver this sermon, na kapag ito ay diniliver ko itong katuruan na ito, everyone will fall asleep. ang lahat ay matutulog. And she said also At sinabi niya din, that she don't understand that. yung mga iba ay hindi ko nauunawaan. So I would like to speak today to those who would like to understand that. Kaya gusto kong mangusap sa iyo sa lahat ng nakakaunawa nito. And I hope and I pray At ako ay nananalangin at umaasa. that at least some of you will understand this secret. At least ang mga iba sa inyo, o lahat sana tayo ay makaunawa ng sikretong ito. And maybe finally my wife also will understand that in the end. At ganun din ang aking asawa. Amen. Amen. But to reveal this secret, Pero para ipahayag ang sikretong ito, I need to go through you kailangan kong lumapit para sa iyo. through some very important teachings from the Bible. Para sa napaka-importanting katuruan sa Biblia. That in the end, I can reveal you this secret. Na pagkatapos nito, maipahayag ko ang sikreto. And I will try to shorten my sermon At susubukan kong paikliin ang katuruan. so you will not fall asleep. Para hindi kayo But makatulog. if you see someone falling asleep next to you, you can help him to be awake. At kung makita mo naman nakakatulog ng kalabit mo, kalabitin mo, magisingin mo. I hope Lord will help us. Nawa ang ating Diyos ay matulungan tayo. Gift of Holy Spirit. Ang kaloob ng banal na Espiritu. Lord want to give us a gift. Ang Diyos ay gusto na tayong bigyan ng regalo. And He is ready to give us gifts. At siya ay handang bigyan tayo lahat ng regalo. And I believe everyone wants to receive gifts from God. At ang naniniwala ko, lahat tayo ay gustong makatanggap ng regalo mula sa Diyos. And God have a very beautiful gift for At us. ang Diyos ay may napakagandang regalo para sa ating lahat. And these gifts are healing, At itong regalo na to ay ang pagpapagaling, prophecy, propesya o panghuhula, speaking in tongues, pagkilala sa iba't ibang wika, interpretation of tongues, pagpapaliwanag ng wika, word of wisdom,
salita ng karunungan, word of knowledge, salita ng kaalaman, great faith, at madakilang pananampalataya. discernment of spirit, discernment of spirits, Pagkilala sa mga espiritu, and doing miracles. at paggawa ng mga himala. Amen. 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 I think doing miracles for me sounds great. Alam ko ang pinaka-matinding milagro, ito ay dakila. But Apostle Paul is teaching us that prophecy is the one of the greatest gifts. Pero ang ating apostol, Pablo, siya ay may matinding pagkaunawa sa ganitong regalo. But to reveal you how to be used by God Pero pahayag sa iyo kung paano ba tayo gagamitin ng Diyos and how to receive these gifts, at kung paano natin tatanggapin itong regalong ito. you need to understand few very important truths from the Bible. Kailangan mong maunawaan ang ilan sa pinaka-importante pagdating sa Biblia. And first of all, I would like to ask you if you have joy in your life. Unang-una, gusto kong tanungin kayo, meron ba ngayong kagalakan sa iyong buhay? Because this joy will be first key to understand this gift. Dahil itong kagalakan na ito ay ang unang susi para maunawaan natin ang ganitong regalo. And let's read Isaiah 61, 1-3. Mula sa Ingles. You can read it now. Isaiah 61, 1-3. Okay, maybe read in Tagalog. Read in Tagalog. Wala. Okay. You can read it here. Okay. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. Amen. He has sent me to bind up the brokenhearted, Amen. to proclaim freedom for the captives, and release from the darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of the vengeance of our God, to comfort all who mourn, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, to the oil of joy, instead of mourning, and a garment of praise. Instead of spirit of despair, they will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord, for the display of His splendor. Mula naman sa Tagalog. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga nasugatang puso, at para ibalita ang mga bihag, ang mga bilanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ibalita na ngayon na ang panahon ng ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Sinugo rin niya ako para aliwin ang mga nalulungkot sa Zion, nang sa ganoon, sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Kikilalanin silang mga taong matuwid sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen. Amen. Jesus called us to joy in our life. Tinawag tayo ng Panginoon upang magkaroon ng kagalakan sa ating buhay. So He don't call you to working and be sad. Kaya hindi niya ikaw tinawag para lumakad at maging malungkot. And all the sum of our faith should be joyful in Jesus Christ. At ang kabuuan ng ating pananampalataya ay kailangan may kagalakan sa pangalan ni Jesus. God doesn't want you to be sad in your life. Ang Diyos ay ayaw kanyang maging malungkot sa iyong buhay. Because joy is coming from the faith in Jesus. Dahil ang kagalakan ay nanggagaling sa pangalan ni Jesus mula sa iyong pananampalataya. And God doesn't appreciate if you are sad in your life. At hindi kinalulugdan ng Diyos kung ikaw ay malungkot sa iyong buhay. Because it is the same like you have no faith in your life. Dahil ito ay kagaya ng wala kang pananampalataya sa iyong If you buhay. have faith in Jesus Christ, Kung meron kang pananampalataya kay Jesus, if you have faith that He saved you, at may pananampalataya ka na ikaw ay iniligtas, if you have faith that He is your Lord, at ikaw ay may pananampalataya na siya ang Diyos if you mo, have faith that He is in the control over everything, at kung may pananampalataya ka na siya ang nagkokontrol ng lahat, you will have joy in your life. ikaw ay magkakaroon ng kagalakan sa iyong buhay. He doesn't want you to be sad. Ayaw niya nang malungkot ikaw.
He doesn't want you to look on you with the sadness on your face. Ayaw kanya na makita kanyang malungkot sa iyong mukha. So if you are fighting in your life, Kaya kung ikaw ay lumalaban para sa iyong buhay, if you have pain in your life, at meron kang sugat sa iyong buhay, if you are sick, at ikaw ay may sakit, you should rejoice in the Lord. ikaw ay magalak sa pangalan ni Jesus. It's difficult. Ito ay mahirap. It's difficult to be sick and rejoice. Ito ay mahirap kung ikaw ay may kasakit at ikaw ay magagalak. It's difficult to have pain and rejoice. Napakahirap na meron kang nararamdaman pero magagalak ka. So we should change everything in our life in joy. So kailangan natin baguhin ang lahat ng bagay sa kagalakan. And this is the first key to understand how God can use you in your life. Kaya ito ang kauna-unahang susi kung paano ka gagamitin ng Diyos sa iyong buhay. Because if you have no joy in your life, Dahil kung wala kang kagalakan sa iyong that buhay, means that you have no faith. ibig sabihin nun ay wala ka rin Or your pananampalataya. faith is very little. O yung pananampalataya mo ay But Holy napaka-ikli. Spirit can use only people who have big faith Pero ang banal na Espiritu ay gagamitin ang taong may malaking pananampalataya. and who have joy in their life At sino may kagalakan sa kanilang buhay. and who know how to change every sadness in the joy in their life. At alam niya kung paano baguhin ang kalungkutan sa kanyang buhay. This is the first secret what we need to understand in our life. Ito ang unang sikreto na dapat nating maunawaan sa buhay. God wants us to see joyful in our life. Gusto na makita ng Panginoon na tayo ay may kagalakan sa ating buhay. Because from the Garden of Eden, Dahil mula sa hardin ng Eden, it was the purpose for us ito ang layunin niya para sa atin. to walk in joyful and in the presence of God. Na lumakad ng may kagalakan sa presensya ng Diyos. And Adam and Eve, they don't know what is mean fear. Dahil si Adan at si Eva, hindi nila alam ang takot. And they don't know what is mean to be worried. At hindi din nila alam kung paano mag-alala. But after enemy came and lied the man, Pero pagkatapos ng kaaway na sila ay magsinungaling sa tao, first what come to our life, ang unang dumating sa ating buhay, it was fear. ito ay ang takot. Do you remember Adam fear of God Naalala niyo ba na si Adan ay may takot sa Diyos when he sinned? nang siya ay nagkasala? And this fear, this is what we inherited from our first parents. At ito ang takot na ito kung saan ating namana sa ating mga gulang. But this is the tool of enemy. At ito ang kagamitan ng kaaway. Because if you have any fear in your life, Dahil kung meron kang anumang takot sa iyong buhay, Holy Spirit cannot anymore use you in your life. ang banal na Espiritu ay hindi ka magagamit sa iyong buhay. You are blocked Ikaw ay nahaharangan. and you will be not used by Holy At Spirit. hindi ka magagamit ng banal na Espiritu. That's why enemy from everywhere Kaya nga ang kaaway sa lahat, try to shoot us with fear. sinusubukan niya lahat na batuhin ka ng takot. This is his main purpose for you, Ito ang pinakauna niyang layunin para sa iyo, to have fear in your na life. magkaroon ka ng takot sa buhay. And you can forget about gifts of Holy At Spirit. makalimutan mo ang regalong kaloob ng banal na If you Espiritu. have any fear in your life, Kung meron kang takot sa iyong buhay, because who have fear in his life dahil meron kang takot sa iyong buhay, have no freedom anymore. ay walang kalayaan. And I will show you example. At ipapakita ko sa inyo ang isang halimbawa. Example from animal world. Halimbawa sa mga hayop. Like the happy dog, the dog of who have fear and who have no fear. Kung saan ang aso na may takot at walang takot. You know, the small dogs, they bark a lot, always. Alam nyo ba ang maliit na aso? Sila yung palaging tumatahol palagi. They always open their voice. Sila lagi ay kumakahol ng kanilang boses. Why they open their voice? Bakit nga ba't sila kumakahol ng ganito? Because they have fear. Dahil sila ay may takot. They try to skirt all the world Sinusubukan nila na takutin yung mga nasa paligid. because they are scared. Dahil sa totoo sila ang natatakot. The truth is that they are scared. Pero ang totoo sila ang takot. But the dog, which is happy dog, Pero ang aso, kung saan yung masayang aso, is always joyful. siya ay palaging masaya. He's always peaceful. Siya ay palaging may kapayapaan. He will come to you Siya ay pupunta sa'yo because he have no fear. dahil wala siyang takot. And God wants us to be no fear in our At life. ang Diyos gusto niya sa atin na wala tayong takot sa buhay. God wants us to be free. Gusto ng Panginoon na maging malaya ka.
But the easiest man to manipulate Pero ang pinakamadali na kontrolin o manipulahin is a man who has fear in his ay life. ang taong kung saan may takot sa kanyang buhay. So our main motivation in our life, Kaya nga ang pinakamatinding pag-udyok sa ating buhay, it's sad, but it's sometimes fear. ito ay nakakalungkot pero minsan talagang takot. We are doing things in our life which are guided by fear. Ginagawa natin ng mga ibang bagay sa ating buhay na minsan napapangunahan ng takot Because we are scared of something. dahil tayo ay natatakot sa mga ibang bagay. But the Word of God telling us Pero ang salita ng Diyos ay nagsasabing that where the Spirit is, na kung saan ang nandun ang Espiritu, there is also freedom. palaging may kalayaan. Let's Amen? read 2 Corinthians 3:17. Number 1. Okay, English. Now the Lord. I will read. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Amen. Mula sa Tagalog. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Amen. Amen. So if you want to serve God in any service, Kaya kung gusto mong maglingkod sa Panginoon sa anong paraan, especially if you want to do great things for the Lord, lalo na gustong gumawa ng dakilang bagay sa Diyos, if you want that God will perform miracles through you, at gusto mong mag-perform ang Panginoon ng milagro sa iyo, and you will be healing people, at ikaw ay magpapagaling ng tao, and you will be delivering people, ikaw ay magpapalaya ng tao, you have to be guided by Holy Spirit. kailangan may gabay mula sa banal na Espiritu. And only person who is free of fear At ang tao lang na may kalayaan sa takot and is living in freedom at namumuhay na malaya can be guided by Holy ay Spirit. maaaring gabayan ng banal na Espiritu. You don't have to have mouth full of Holy Spirit and holy words, Hindi mo naman kailangan ng bibig na palagi na lang ng punong-puno ng Spirit at mga kabanal-banal na salita. but you have to be guided by Holy Pero Spirit. kailangan mo dapat na may gabay ng banal na Espiritu. Because according to the Romans 8:14, Dahil ayon sa Romans 8:14 mula sa Ingles, those who are guided by Holy Spirit are children of God. ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang anak ng Diyos. And as we know, those who born again are children of God. At alam naman natin kung sino ang mga born again, sila ang anak ng Diyos. So only those who are guided by Holy Spirit Kaya yun yung mga tao lang na ginagabayan ng banal na Espiritu will receive the gifts of Spirit. ay makakatanggap ng regalo mula sa Espiritu. It is not possible that if you are not guided by Holy Spirit, Hindi naman imposible na hindi ka maigabayan ng banal na Espiritu. you will receive anything from God. Makakatanggap ka ng lahat ng bagay sa Diyos. So Jesus died for our sins. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay namatay sa ating mga kasalanan. And when He was dying, He saw you. At nang siya'y mamatay, nakita ka niya. When they pierced His body, Nang siya ay sunugatan sa kanyang katawan, blood and water splashed out. ang dugo at ang tubig ay dumanak. And scientists says that if there is a water around the heart, Kaya nga ang scientist ay merang sinabi na merong tubig sa kanyang puso. it is mean that person is in trauma and very big trouble. Kaya nga ang ibig sabihin noon na ang meron siyang trauma o may matinding pinagdadaanan. And the water splashed out from the Jesus body. At ang tubig na dumanak sa katawan ni Jesus. Because Jesus, when He was dying, Dahil nang si Jesus nang siya ay namatay, He saw you. nakita ka niya. And His love to you At ang kanyang pagmamahal sa iyo make Him trouble in His heart. ay nagkaroon ng He was in trauma nagkaroon siya ng pagkaawa sa iyo. because of you, because Dahil of sa iyo, us. dahil sa atin. His heart was troubled. Ang kanyang puso ay naawa. His love was so big to us. Ang kanyang pagmamahal ay napakalaki para sa atin. And only those who understand that Jesus' love in their life At tangi ang mga nakakaunawa lang nito na ganito kamahal tayo ng Diyos will be ready to go and serve. ay handang maglingkod at humayo. Will be
ready to give love to others. At handang ibigay ang pagmamahal din sa kapwa. And will be ready to understand Jesus' love to At us. handa ding unawain ang kanyang pagmamahal ni Jesus para sa kanya. Because He gave His life for you. Dahil ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. When He was dying, He saw you. Nang siya'y mamatay, nakita ka niya. And God is looking for the people At ang Diyos ay tumitingin sa mga tao who will be ready to go na kung saan handa, humayo, and save everything what is under power of Satan. at palayain ang lahat ng mga tao na nasa ilalim ng kamay ng Satanas. And they will go in the name of Jesus. At sila ay hahayo at palalayain niya sa pangalan ni Jesus. And they will be ready to save what was At lost. siya ay handang iligtas ang mga taong nawala. Because Jesus came into this world to Dahil- save what was lost. Dahil si Jesus ay naparito sa mundong ito para iligtas ang lahat ng nawala. And we are called to save everything what was lost. At tayo ay tinawag niya upang ipahayag sa lahat ng mga nawala. And gifts of Holy Spirit At ang regalo ng banal na Espiritu is the weapon ay kagamitan which help us to save what was lost. na makakatulong sa atin para makatulong tayo sa mga nawala. And Jesus is sending us At ang Panginoong Jesus ay pinapadala niya tayo. with these gifts Pinapadalhan niya tayo ng ganitong regalo to save everything what was lost. upang iligtas ang lahat ng nawala sa And the atin. purpose to have these gifts in your life Para sa layunin na magkaroon ng ganitong regalo sa ating buhay, is to help you save everything what was lost. para matulungan ka sa lahat ng iyong nawala sa iyong buhay. So Jesus died, Kaya nga si Jesus ay namatay, later He raised from the dead, pagkatapos siya ay muling nabuhay sa pagkamatay, and He entered into the heaven. at siya ay pumasok sa And kalangitan, He sit on the right side of the Father. at naupo sa kanang kamay ng Ama sa langit. And Ephesians 4:8 Mula sa Epeso, is telling us, I will be not reading, I will just say, okay? And Ephesians 4:8 is telling us what you can show. Ephesians 4:8. okay, mula sa Tagalog, Ephesians 4:8 is telling us that when He ascended into the heaven, sinasabi mula na nung siya ay umakyat ng sa langit, He take all the slavery into the captive. dinala niya ang mga bihag na ito And, para tanggalin ang lahat ng hirap, and then He gave gifts to His people. at binigyan niya ng kaloob ang mga tao. So all the slavery Kaya lahat ng mga alipin which came into this world na nanggaling dito sa mundong ito, with the sin of Adam, na may kasalanan mula sa ating ama na si Adan, Jesus already won when He ascended into the heaven. na ipanalo na to ng Panginoong Jesus nang siya'y umakyat sa langit. And He take all this slavery and power of Satan At tinanggal niya lahat ng kapangyarihan ni Satanas into the slavery. sa lahat ng pagkaalipin, And He gave gifts to His people at binigyan niya ng regalo ang mga taong ito, that His people will be sent na mga taong ito ay ipapadala and will be giving freedom for everything what was lost. at magkaroon ng kalayaan sa lahat ng kanilang mga nawala. So to who Jesus gave these gifts? Kaya kanino ba ibinigay ng Panginoong Jesus ang ganitong regalo? Jesus gave these gifts for all the people who listen His words Ibinigay ang regalong ito sa lahat ng taong nakikinig ng kanyang salita and obey His words. at sumusunod sa kanyang salita. To those who have Holy Spirit Sa lahat ng may mga banal na espiritu. and who have Holy Spirit. So sino nga ba ang merong banal na espiritu? Some people claim that those have Holy Spirit who speak in tongues. Maraming tao na nagsasabi na ako lang may banal na espiritu dahil ako ang nagsasalita ng iba't ibang wika. But not everyone who's speaking in tongues have Holy Spirit. Pero hindi naman ibig sabihin nito na kung sino lang nagsasalita ng iba't ibang wika, sila lang ang may banal na espiritu. If you are not obedient to the Word of Kung God, hindi ka naman sumusunod sa salita and ng if you are Diyos, not have a holy life, at hindi ka naman namumuhay ng kamay I banal, don't believe that the gift of Spirit speaking in tongues ay hindi din ako naniniwala na gagamitin ka ng Diyos para sa pagsasalita mo lamang ng iba't ibang wika. it's given to you by Holy Spirit. Ibinibigay ito ng banal na espiritu.
I also speak in tongues. Nagsasalita rin ako ng iba't ibang wika. It's beautiful gifts. Ito ay napakagandang regalo. But we need to understand that Holy Spirit is working only through the people Pero kailangan nating maunawaan ng banal na Espiritu ay kumikilos lamang sa tao who have holy life na merong banal na buhay and who obey the word of Jesus at Christ sumusunod sa salita ng Diyos and who take His word seriously in His life. at nagseseryosong ginagawa ang salita ng Diyos. Because very often among Christian people, Dahil kadalasan sa mga Kristiyanong tao entering people who are under power of Satan, na kung saan pumapasok pumapasok kung saan sa mga taong nasa ilalim ng Satanas, and under power of the other demons and other spirits, nasa ilalim ng mga kadiliman o mga demonyong espiritu, who are not guided by Holy Spirit, na kung saan sila ay ginagabayan ng mga masasamang but espiritu, who are guided by the spirit of Satan. kung saan gabay ng espiritu ng Satanas. And if we don't recognize them among At us, kung hindi natin ito makikilala o makikita, it can stop power in our congregation. ay maaari itong magpatigil sa ating kongresyon. But Jesus is a winner. Pero ang Panginoong Jesus ay panalo na. He already win all this slavery. Naipanalo niya na ang lahat ng pagkaalipin na ito. And He gave gifts for His people. At binigyan niya ng regalo ang bawat tao For everyone who obey His word. sa mga taong sumusunod sa kanyang salita. And Jesus is teaching us. Kaya nga si Jesus ay nagtuturo sa atin. Cry with those who are crying. Makiramay sa lahat ng umiiyak. Rejoice with those who rejoice. Makigalak sa lahat ng mga nagagalak. Have compassion for the people. Magkaroon ng habag sa tao. Pray for them. Manalangin sa kanila. But not like Pharisees Pero hindi kagaya ng mga Pariseo who are standing na kung saan nakatayo lang and they wait until everyone will look on them. at naghihintay ng ibang tao ay may makatingin sa kanila, And when everyone will look on them, na kung saan pag may tumingin na sa kanila, then they will be praying. doon lang sila mananalangin. But God is calling us to enter our secret room of prayer. Pero tinatawag niya tayo na tayo ay pumasok sa dalanginan natin And then there pray with all our heart at manalangin tayo ng buong puso to the Father sa Ama, for everyone sa bawat isa who have to be saved from slavery. na kailangang mailigtas sa pagkaalipin na ito. There where nobody see you. Kung saan walang makakakita sa iyo. You will be praying for those who are lost. Ikaw ay mananalangin sa mga taong mga nawawala And God who will see you in the secret at ang room, Diyos na nakakita sa iyo sa sikreto mong daan, He will repay you. ikaw ay babalikan. Do you know how to cry with those who are crying? Alam mo ba kung paano makirami sa lahat ng mga umiiyak? Do you know how to rejoice with those who rejoice? Alam mo bang paano makigalak sa mga taong nagagalak? Do you obey the word of Lord? Na sumusunod ka ba sa salita ng Diyos? Hopefully your words are not empty words. Nawa ang mga salita mo ay hindi naman walang saysay. Because screaming hallelujah and all the holy words, Dahil ang pagsigaw ng hallelujah o mga kabanal-banal na salita it doesn't make you holy person. ay hindi naman nangangahulugan na ikaw ay taong banal na. Because Satan also know how to do Dahil that. ang si Satanas ay alam niya din kung paano ito gawin. But if your life is not holy life, Pero kung ang iyong buhay ay hindi naman buhay ng kabanal-banal, all your words are empty. ang lahat ng iyong salita ay walang saysay. And your words have no power. At ang iyong salita ay walang kapangyarihan. And Colossians 2:15, Ayon sa Colossus can we read? 2:15. Yeah, ito. Do we have? Oh no, Colossians 2:15. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. Mula naman sa Tagalog. Doon din sa krus, nilubig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. At ipinakita sa lahat ang mga ito ay bihag na niya. So, Amen. amen. So Jesus already win on the cross. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay naipanalo niya na ito sa krus. He is the winner. Siya ang panalo. And who will go to
bring the freedom for slaves? O sino nga ba ang lalakad para mapalaya ang mga taong naalipin? Do you have fear in your life? Meron ka bang takot sa iyong buhay? But because to go and make them free, Dahil para sa humayo at palayain sila. if you have fear in your life, you cannot go there. At kung may takot ka sa puso, hindi ka talaga mapapadala. That's why enemy will do everything Kaya nga ang kaaway gagawin niya lahat that you will have fear in your life. na magkaroon ka ng takot sa iyong buhay. We are like as soldiers. Kagaya tayo ng isang sundalo God gave us gifts of Holy Spirit na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng regalo ng banal na as Espiritu our weapon. bilang ating kalasag. But if soldier is scared to go into the war, Pero kung ang sundalo ay takot para lumaban sa mundo, how he will go to fight? paano siya lalaban? The soldier who is going to war Ang sundalo na dapat handa sa gera have no fear in his life. ay dapat walang takot sa kanyang buhay. And one thing is eliminating fear in your life. At isang bagay para mapaalis ito sa iyong It buhay, is perfect love. ito ay ang perpektong And pagmamahal. who you should love most in your Eh life sino ba dapat ang mahalin mo ng matindi sa iyong buhay? is Lord Jesus Ay Christ. walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. With the love which God gave to us. Na kung saan ang pagmamahal na ibinigay niya rin sa atin. Because God so loved the world Dahil ang Panginoon na ganun na lang niya minahal ang mundo. that He gave His only and begotten Na Son, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. that everyone who believes in Him Na kung sino man ang maniwala sa kanya will be saved ay maliligtas. and will have eternal At life. magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This is love of God to us. Ito ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. And the word of God in John 14:23 Kaya nga ang salita ng Diyos mula sa Juan telling us that everyone who loved Jesus in his life na nagsasabing sino man ang nagmamahal kay Jesus sa kanyang buhay will obey His word. ay susunod sa kanyang salita. So your life will be holy. Kaya nga dapat ang iyong buhay ay maging kabanal-banal. And how you can show your love to God? At paano mo ba ipapakita ang pagmamahal mo sa Diyos? By obeying His word. Ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. So if the word of God telling us, wife, be submissive to your husband, Kaya nga pag sinabi ng salita, kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa iyong asawa. that is mean that wife should be submissive to his husband. Ibig sabihin nito, ang babae ay dapat magpasakop sa kanyang And asawa. his husband's life should be more important for her than even her life. At ang kanyang asawa ay dapat mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. And for the husband, the joy of her wife At para as his naman sa wife asawang lalaki, ang kagalakan niya sa kanyang asawang should be babae most important for him. ay dapat mas importante sa kanya. That his wife will be always happy. Na dapat ang asawa niyang babae ay palaging masaya. But it can only come once the wife will be submitted to his husband. Pero ito ay mangyayari lang kapag ang babaeng asawa ay nagpasakop sa kanyang asawa. Because Jesus called all the wives to be submissive to their husband. Dahil tinawag ni Jesus lahat ng asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawang So if you are lalaki. not submissive to your husband, Kaya kung ikaw ay hindi nagpapasakop sa iyong Holy asawa, Spirit cannot fulfill you. ang banal na espiritu ay hindi ka mapunuan. Because you are not obeying the word of Jesus. Dahil hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. And word of God telling us At ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin that those who are guided by Holy Spirit, na ang mga tao kung saan ginagabayan ng banal na espiritu, only those will receive the gifts of sila Spirit. lang ang mga taong makakatanggap ng regalo mula sa banal na So you have espiritu. to be obedient to all the words of Jesus in your Kaya life. kailangan mong maging tagasunod sa lahat ng mga sinasabi ng Diyos sa ating buhay. And then you will be able to go At ngayon, ikaw ay handa ng humayo to release those who are bounded at magpalaya sa lahat ng mga nakulong by the powers of darkness. mula sa kapangyarihan ng kadiliman. And you will receive the gifts of Holy Spirit At ikaw ay makakatanggap ng regalo mula sa banal na as a espiritu weapon to fight. bilang ating kagamitan para lumaban. If person is sick, Kung ang tao ay nagkasakit, the person need to be healed. ang taong ito ay kailangan gumaling. The person who is bounded by Satan Kung saan ang tao ay naitali sa demonyo, have to be delivered from this power. kailangan mapalaya sa ganitong kapangyarihan. If the man is blind, Kung ang tao ay bulag, he have to be healed from his kailangan blindness. siyang mapagaling sa pagkabulag. So when someone will come to you, Kaya kung ang tao ay lumapit sa iyo, what you will do? ano bang gagawin mo? First, you will ask him, Una,
Yeah. Una, tatanungin mo siya, My friend, what is in your heart? kaibigan, ano ba ang nasa puso mo? And then he will tell you all his life. At sasabihin niya sa'yo lahat ng kwento niya sa buhay. He will tell you all the details from his life. Sasabihin niya lahat ng detalye sa kanyang buhay. And then you will open your ears. At bubuksan mo yung tainga. And you will listen this man. At pakikinggan mo siya. And he will tell you everything about his At life. sasabihin niya sa'yo lahat ng kanyang buhay. And then you will see At then makikita mo where Satan is working in his na kung life. saan ba gumagalaw si Satanas sa kanyang buhay. Holy Spirit will reveal you Ang banal na Espiritu, ipapahayag niya sa'yo in which areas kung saan bang area, Satan is working in his life. kung saan si Satanas ay kumikilo sa taong ito. And then you will serve this person At ngayon, ikaw ay magsisilbi na sa taong ito according to his needs. ayon sa kanyang pangangailangan. And Holy Spirit will give you a gift At ang banal na Espiritu ay bibigyan ka naman niya ng kaloob according to the needs of this person. ayon sa pangangailangan ng taong kinakausap mo. And this is another secret of the gifts of Holy Spirit. At ito ay isa pang sekreto ng banal na Espiritu That you don't have just one gift for all your life. na hindi mo kailangan ng isa lang na regalo sa iyong buhay. And then you will be walking with these gifts. At ikaw ay lalakad lang nag-iisang regalo sa iyong And buhay. will be saying, oh, I speak in tongues. O sasabihin mo, ako, meron lang akong pagsasalita ng iba't ibang lingwahe. Oh, I have prophecy. O meron akong panguhulaw, propesiya. Oh, I know how to heal. O alam ko lang ang pagpapagaling. Because I received this gift from Holy Spirit. Dahil ito lang natanggap ko sa banal na Espiritu. No, it's not working like this. Ito, hindi ibig sabihin na gumagalaw lang ng ganito. If the person is sick, Kung ang tao ay may sakit, he need to be healed. ang kailangan niya ay pagalingin. And Holy Spirit will tell you need to heal this person. At ang banal na Espiritu, sasabihin niya sa iyo na ito ang gagamitin mo, kailangan pagalingin ng taong ito. And He will give you gift of healing at this moment. At bibigyan ka naman niya ng, kapangyarihang magpagaling sa taong If ito. Holy Spirit want you to use to prophecy, At ang banal na Espiritu gusto niyang kang gamitin sa pagpapopresiya. it's possible that you will stand here Ito ay posible din na tatayo ka dito. and Holy Spirit will fulfill you, At ang banal na Espiritu ay pupunuan ka niya. and then you will be prophesying to all your At church. ngayon ikaw naman ay magpopropesiya sa lahat ng sa iyong simbahan. Holy Spirit have all the gifts for Ang us. banal na Espiritu ay walang limit para sa lahat ng regalong ito. There is no limit that you will have only one gift. Walang limitado na ikaw lang magkakaroon ng isang regalo. When He will be using it, He will be using you powerfully Pag ikaw ay ginamit niya, gagamitin ka niya ng matindi. with all the gifts. Ng lahat ng regalo. And you will be ready to go and release those who are bounded by Satan. At ikaw ay handang humayo at magpalayap sa mga taong nasa ilalim ng Satanas. He will send you to prophesy. Ipapadala ka niya para manghulaw, magpropesiya. He will send you to speak in tongues. Ipapadala ka niya kung saan kailangang magsalita ng iba't ibang He will lengguwahe. send you to preach the gospel with word of knowledge Ipagdadala ka niya para ipahayag ang ebanghelyo ng may kaalaman and word of wisdom. at ng may karunungan. He give you big faith. Bibigyan kayo ng malaking pananampalataya. The faith which is ready to move the mountains. Ang pananampalataya na handang magpagalaw sa bundok. And with these gifts, At sa ganitong regalo, you will be ready to serve all the world. ikaw ay handang magsilbi sa buong mundo. Ayan. And how you recognize that you have this gift? E paano mo malalaman na may ganito kang kaloob? Of course, you will recognize, but first, who will recognize will be your church. Siyempre malalaman mo, unang makakakita sa iyo, siyempre ang simbahan. And church will see, oh, this person is healed someone. At itong tao na to, ang simbahan ay makikita sa itong tao na to ay nagpagaling ng isang tao. This person one time was speaking in tongues, At itong tao na to ay nagsasalita ng iba't ibang lingwahe. and many people come to Christ. At maraming tao na ngayon ang lalapit sa Diyos. This person gave prophecy to us. Na itong tao na to ay nagbigay ng propesiya sa atin. And wow, prophecy is fulfilled. At na kung saan ang propesiya ay naisakatuparan. Church will tell you which gift you have. Ang simbahan ang magsasabi sa iyo kung anong regalo ang meron kang kaloob. Because church is your eyes. Dahil ang simbahan, sila ang iyong mga mata. And church will tell you this person is gifted mightily by Holy Spirit. At ang simbahan ang magsasabi sa iyo na ikaw ay may pinakamainam na ganitong talento o regalo ng Diyos. So you will go and you will be crying with those who cry. Kaya nga ikaw ay hahayo at nakikiramay sa mga umiiyak And rejoice with those who at rejoice. makikigalak sa lahat ng nagagalak.
And you will recognize which problem the person has. At malalaman mo kung ano bang problema ng taong dinadala na to. And you will be ready to release the people. At handa kang magpalaya sa tao. One going for evangelization Isa para humayo sa pag-evangelize will not make you powerful for God. ay hindi ka naman din magiging makapangyarihan para sa Diyos. Because God wants you to pray every day Dahil gusto din ng Diyos, kailangan araw-araw na nanalangin for the people who you have pain in heart. para sa mga tao na meron din na sa palagay mo'y nararamdaman. Sila may nararamdaman. For the people who you see every day. Na sa mga taong nakikita mo araw-araw. And sometimes you can pray for one person 20 years. At isang beses na nalangin kasi isang tao ng 20 taon. But you never stop. At hindi ka tumitigil. And this person will be saved after 20 years. At itong tao na ito lang naligtas pagkatapos ng 20 years. But sometimes after 1 week prayer, Pero pagkatapos ng isang linggong panalangin, you will see the God working in your life. Makikita mo na ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos sa tao And the ito. person will be saved. At ang tao na to ay naligtas. I remember one man which I worked in Spain. Natatandaan kong isang tao na kung saan nakatrabaho ko sa Spain. He was the punk. I don't know if you know what is a punk. The very heavy music, punk. Punk Okay. rock. Kung saan meron dong, siguro sa atin live band. He have long hair. Okay, meron siyang mahabang buhok. And all his clothes and all his face. At lahat ng kanyang damit at sa kanyang mukha. It looks very demonic for me. Ay para sa akin ay mukhang siyang demonyo. But what I see in his face, Pero kung anong nakita ko sa kanyang mukha, he was sad in his life. siya ay nalulungkot sa kanyang buhay. And Holy Spirit give me in my heart At kaya ang banal na Espiritu ay nagbigay sa aking puso to pray for this person. na ipanalangin ang taong ito. And you know, I pray many hours for this person. Kaya ako ay nanalangin ng maraming oras sa taong ito. This prayer must maybe I don't know, maybe 3 or 7 days. At itong panalangin ko ito maaaring 3 o 7 araw. But I pray day and night for this man. Pero ako ay nanalangin ng araw at gabi sa taong ito. I never pray for someone like this. Hindi ako nanalangin para sa ibang tao na kagaya ng ganito. And I know that Holy Spirit wants me to pray for this person. Pero ang alam ko, ang banal na Espiritu gusto niya akong gamitin sa taong ito. And one day I came to the Word. At isang araw, humarap ako sa mundo. And this man knew that I am Christian. At nalaman niya itong tao na to na ako ay Kristiyano. And he was crying. At siya'y umiyak. And he said, you know, I want to know this Jesus which you know. At sinabi niya, alam mo, gusto kong malaman si Jesus, makilala si Jesus na nakilala mo. I said, hallelujah. At sinabi kong, hallelujah. And maybe 1 month after that, At pagkatapos ng isang buwan, I baptized him. siya ay binaptismuhan ko. I was going with him every day. Ako ay sumama na sa kanya araw-araw. Kasama ko na siya araw-araw. And I was preaching to him the Word of God. At ako ay nagtuturo sa kanya ng salita ng He Diyos. cut his hair. Pinutol niya na ang kanyang buhok. And every day he was walking in the white shirt. At araw-araw siya ay nagsusuot ng puting damit. It was so amazing to see this man in the state like this. Kamangha-mangha itong tao na to, siya ay namuhay ng ganito. And I thank God for him. At ako ay nagpapasalamat sa kanya. Because Holy Spirit put in my heart to pray for him. Dahil ang banal na Espiritu ay nilagay niya sa puso na manalangin para sa taong ito. So if we will have pain in our heart Kaya- for others, Kaya nga kung meron kang nararamdaman para sa ibang tao, praying for them day by day, ipanalangin mo din sila araw-araw. we will see miracles in our life. At makakakita ka ng milagro sa iyong buhay. And God will use us to deliver them from their needs. At gagamitin ka ng Panginoon para magpalaya sa kanilang mga pangangailangan. And sometimes power of Holy Spirit will come after you heal someone. At minsan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay darating pagkatapos mong darating Or you speak in tongues. sa isang taong napagaling mo o Or you- maaaring nagsalita ka ng iba't ibang Or wika you prophesy. o pagpapropesiya. Holy Spirit will use you in His way. Ang banal na Espiritu ay gagamitin ka sa kanyang pamamaraan. So gifts of Holy Spirit starting Kaya nga ang regalo ng banal na Espiritu ay nagsisimula with the perfect relation with God. na may perpektong relasyon ka sa Diyos. And with the perfect relation to people. At perpektong relasyon mo sa kapwa. If you will love
these people, Kung mahal mo ang mga taong ito, same as Jesus loved you, kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa'yo, you will be ready to go and cry with those who cry. ay handa kang humayo sa mga taong nakikiramay ka, sa mga taong umiiyak, And rejoice with those who rejoice. at nakigalak sa mga taong ding nagagalak. Do you remember what Jesus did when he came to the Lazarus grave? Naaalala mo ba si Jesus kung anong ginawa niya kung saan dumating siya sa nakaratay na si Lazarus? He came and he don't say, look at me, how great man I am. Siya ay hindi lang pumunta doon at sinabing, sige, tingnan niyo ako kung gaano ko kadakilang tao. But what he did, Pero alam niyo kung anong ginawa niya? when he looked for all these Pharisees crying, Nung tiningnan niya ang mga Pariseo na umiiyak, he wept siya din ay umiyak. and he cried. At siya din ay umiyak. And I admire Jesus for that. Kaya nga hinahangaan ko si Jesus sa ganito. And I feel very sad And nakakaramdam din ako ng pagkalungkot. that sometimes I don't know how to cry with those who cry. Na minsan, hindi ko maramdaman ang makiramay din sa mga taong umiiyak. And I don't know how to rejoice with those who rejoice. At minsan, hindi ko rin alam kung paano makigalak sa mga taong nagagalak. And I ask God, in which point I harden my heart? Kaya nga, saan tinanong ko ang Diyos, Panginoon, saan pong parte kung saan tinitigasan ko yung aking puso? That I see that person Na nakakita ako ng patay na tao. and I cannot give even tear from my eyes. At hindi man lang ako tumulong luha ko. It was big pain in my heart. Merong malaking sugat sa puso ko. Holy Spirit, how you will use me At sasabihin ko, Banal na Espiritu, paano mo ba ako gagamitin? if I don't know how to cry with those who cry? Kung hindi ko alam kung paano makiramay sa lahat ng mga umiiyak. Teach me that. Turuan mo ko sa ganito. Teach me how to cry with those who cry Turuan mo ko kung paano rin makiiyak and rejoice with those who at rejoice. makigalak sa lahat ng mga nagagalak. Because only in this point Dahil sa ganitong punto, I will be ready to go ako ay handang humayo and save those who are lost. at iligtas ang mga taong mga nawawala. But if you will be not obedient to the word of God Pero kung hindi ka nga naman talaga sumusunod sa salita ng Diyos, and you claim that you do a lot of miracles, at sinasabi mong marami ka nang nagawang milagro, because we see now many people, they all do miracles. dahil nakikita naman natin ngayon na marami ng tao ang may ganitong ginagawang milagro, It's possible that Jesus will tell you, I don't know you, go away. posible din na sasabihin sa'yo at the end of the life, hindi ka niya kilala. But Ni Jesus. because they say to the Lord, Lord, we delivered the demons in your name. At tapos sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, marami na akong napalaya sa demonyo. We heal in your name. Pinagaling ko din siya sa pangalan mo. But Jesus will say, go away, I don't know you. Pero sasabihin din sa iyo ni Jesus, lumayo ka dahil hindi ka naman din kita kilala. And he will say that to all the people At maaari niya din itong sabihin sa lahat ng tao who have no holy life na kung saan ang mga taong hindi naman talaga namumuhay na may and kabanalan who are not obedient to his word. at hindi sumusunod ng totoo sa kanyang salita. So if you understand this secret which I teach you today, Kaya nga kung nauunawaan mo ang sikretong itinuro ko ngayon, God will use you mightily. gagamitin ka ng Diyos ng And pinakamatindi. he will hear all your prayers. At pakikinggan niya lahat ng iyong mga dalangin. And you will see miracles and signs. At makakakita ka ng mga milagro at mga simbolo. And I pray, Lord, At nananalangin ako ngayon that in this church, na sa simbahang ito, soon, malapit na, we will see miracles and signs. makakakita kami ng mga milagro at mga tanda. And we will see people who will be healed, At makakakita kami ng mga taong napagaling. not only from physical disease, Hindi lang para sa pisikal na mga sakit, but from spiritual disease. pero ganun din sa espiritual na sakit. Make us hospital of the souls, Gawin mo kaming hospital ng ganit mga kaluluwa, that every soul which is sick na lahat ng mga kaluluwang may sakit will come here ay lalapit dito and will receive healing in the Jesus at name. makakatanggap ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Because here will be a people Dahil dito kung saan ang mga tao who are obedient to your word ay sumusunod sa iyong salita. and who take your word seriously in our life. At sinasa puso, ginagawa ng seryoso ang iyong salita. Praise your holy name. Purihin ang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.
Amen.